Magandang umaga at magandang gabi. No? Anumang oras na ito ay inyong mapanood o mapakinggan, yan po ay paabot ko po ang aking pag-greet sa inyo lahat na magandang araw o magandang gabi. So ngayon po mayroon tayong pag-aralan. Ito po ay tungkol sa pagiging born again and born in the Spirit. So ito po ang ating talakayin sa pag-aaral ngayon, at gusto ko pong humingi ng disclaimer or disclamation. So itong aking i-share po ay pwedeng tama ako, pwede rin mali ako. Ito po ay sarili lang po na aking natuklasan sa pag-study sa mga salita ng ating Panginoon. Ito po ay hiningi ko ang guidance sa Holy Spirit kung ano ba ang kasagutan sa katanungang ito. Kung baga magkatulad po ba ang born again and born in the Spirit na ating mababasa sa sulat ni San Juan kapitulo 3 mula versikulo 3 hanggang sa versikulo 5, na kung saan po ay ating mababasa na sa verse 3 sabi ng ating Panginoong Hesukristo na except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay? Dito po tayo sa verse 5 dahil itong dalawa po ang ating pag-usapan ngayon. Magkatulad ba itong born again and born in the Spirit? Okay, sa verse 3 ay sinasabing born again. But in verse 5, mababasa din po natin na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Okay? But in verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay? So you need to be born again in order to see the kingdom of God. But to enter into the kingdom of God, you must be born of water and of the Spirit. So magkaiba po talaga, no? Hindi magkapareho. Okay? So bago po natin maintindihan ito, ay dapat po ay ating malaman kung ano ba ang ibig sabihin ng born again. Okay? So ang born again is in Greek word ay ating makikita na ito po ay ang kahulugan nito ay sa English ay born from above. Okay? So ang born in the Spirit ay atin din maintindihan po na ito ay born of God. Okay, mayroon tayong mga bersikulo na nagpatunay na mayroong born of God. At ito ay the same lang po sa tinatawag na born in the Spirit. So hindi po magkapareho ang sinasabi dito na born again and born of God. Okay, kasi yung iba po ay ginawang isa na lang. Kung ikaw ay born of God na, ay born again ka na. O kaya born again ka na, born of God ka na. So magkaiba po kapag atin itong titingnan, no? So ito po, tingnan natin. Born again is born from above, no? So ano bang ibig sabihin? Okay? So tingnan po natin. So ang born from above ay nangyari po ito noong si Kristo ay nabuhay mag-uli. Okay? So tingnan po natin ang sinabi sa banal na salita ng ating Panginoon, ay atin pong mababasa na sinabi doon na the Bible says from Adam to Moses all died. Na ibig sabihin po, before Christ all people were spiritually dead. No? That was the time from Adam to the law of Moses
na kung saan po ay ang law of Moses ay natapos po nung si Kristo ay namatay at inilibing at nabuhay maguli. Yan po ang time na kung saan po ang lahat ng tao sa kapanahonan ito ay spiritually dead. Kasi yan ang nasabi po, no? From Adam to Moses, all were dead. Now, ang implication po nito, after that, no, after noong nandito na si Jesus sa sanglibutan ito, no, namatay siya, inilibing at nabuhay maguli. Ang ibig sabihin po ay hindi na sila patay, yung lahat ng tao. Kasi ang sabi sa madalang salita na ang lahat ng tao sa kapanahon ni Adan at kay Moses, lahat, hindi po sinabi na iilan lang, lahat po ay patay spiritually. So in other words, after that, no, in the age of Christ, lahat din ay nabubuhay po, no? Hindi na, di ba? Yan ang implication po na ating makikita. So ibig sabihin, after the resurrection of Christ, all people are born again or born from above, o nabubuhay po lahat, no? Dahil nga si Jesus ang nagbigay ng buhay sa lahat, no? Tulad din ng si Adan ang nagbigay o daan ng kamatayan ng lahat hanggang kay Moses. So, ibig sabihin, mula kay Jesus, Jesus din ang nagbigay ng buhay sa lahat. No? Kaya, all people are born from above. Bakit sinabing born from above? Dahil nga po, si Jesus ay galing sa itaas. Jesus Christ came from above. So, kaya, born from above dahil Jesus came from above that give life to all. So, yun ang ibig sabihin po, born from above or born again. So, ngayon po, lahat ay born again na. Nung Jesus ay nabanhaw, buhay na buhay po. He quickened all people from the dead. Spiritually death, ang ibig sabihin dyan. No? So, that means they have been quickened spiritually from the dead. Therefore, all are alive in Christ, age, as well as before Christ, all were dead. That is the meaning of born from above or born again according to John chapter 3 verse 3. But they are only born to see the kingdom. No? Kaya sabi nga doon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. They can already see the kingdom of God, but they are not yet able to enter the kingdom of God. Unless they are born of the Spirit. No? So the reason Jesus commanded his disciples to go and preach the gospel to all people after his resurrection. Diba? He commanded all his disciples, his followers, to go into all nations to preach the gospel. No? Bakit inuutosan niya yung kanyang mga tagasunod na pumunta sa ibang dako ng sanglibutan upang ipangaral ang gospel, ang good news? And why? No? It is because all people are now born again or spiritually alive. No? Meaning they are now able to hear and see. How comes when Jesus said, go into all the world, then all the people are still dead? How can they hear the gospel? How can they understand the gospel? They are dead. No? Bakit uutosan pa ni Kristo ang kanyang mga alagad na pumunta sa lahat ng dako ng sanglibutan upang ipangaral ang nangyari sa kanya o ang gospel po, ang gospel or good news about Jesus Christ? No? Hindi naman si Jesus isang parang kulang-kulang ng pangingisip. Sino nga bang pumunta doon sa mga patay parang pakig-usapan ang mga patay? Yeah. So, parang kulang isip talaga kapag yung patay po ay pangaralan mo. No? Alam na ating Panginoong Hesus, no, kung anong sinabi niya.
Sabi niya, pumunta kayo roon. No? Pangaral ang mga salita at ang Ebanghelyo. No? Dahil buhay na nga ang mga tao. Pwede na silang makarinig. Dahil born again na sila. They can see and hear the gospel. No? Because they are already alive. They are born again. No? They are born from above. Yan po ang ibig sabihin ng born again. No? So how about being born in the Spirit? No? So hindi ibig sabihin na born again na sila. They are quickened spiritually. They are born from above. No? They are able to enter into the kingdom of God. They are now quickened. They are now alive. They are now able to see the kingdom of God. No? But they are not yet in the kingdom of God. No? So they need the gospel. Kailangan nila yung gospel po upang ma-born in the Spirit sila. Okay? Yan po, tingnan natin. No? How about being born in the Spirit? Born in the Spirit is the one who heard the gospel, believes, and has accepted Christ as his Savior. Take note. No? The dead cannot hear and see anything unless he is quickened or made alive. So Jesus came from above to quicken people first from death so that they could hear the gospel and believe to be saved. And if they do not believe the gospel, even though they hear the gospel, they have only seen the kingdom of God but not able to enter into the kingdom of God because they are not saved or born in the Spirit yet. Di ba? So even though they are born again, they cannot enter yet into the kingdom of God because they are not yet born in the Spirit, because the seed of God, the word of God, the gospel, has not entered into their hearts for them, in order for them to be born in the Spirit. Okay? So that is very clear po. Kaya magkaiba po yung born again and born in the Spirit. Yan po ang gusto kong malaman ng lahat at makakarinig sa mensaheng ito po. Kaya po, pag nilayan natin ang mga salita ng ating Panginoon, kumbaga, tama ba ang ating pinaniniwalaan o mali? So ito po ay under pa lamang po sa mga correction kung mayroon man. Pero I believe po, if I am guided by the Holy Spirit, ito po ang katotohanan na dapat po malaman sa lahat. Kapag ito'y akin-akin lang po, so I am open for anybody, anyone to correct me or to give me. I think mas maganda po kapag yung pagbigay niyo ng correction sa akin ay yung yung constructive naman po, no? Kasi po baka sabihin niyo na ako naman ay pangangaral ng demonyo o diablo. Lahat naman po tayo ay magkamali. So pwedeng magka-error po lahat. Pero hindi ibig sabihin na dahil nagka-error ka sa iyong pag-unawa sa mga salita ng ating Panginoon ay sa demonyo ka na. Kasi kapag tingnan natin po ang lahat ng mga ngaral, no, mayroong mga error po talaga. Pero hindi ibig sabihin na sa demonyo na sila dahil may error nga, no? Pero kung may error man sa mga tunay na nangangaral nating Panginoon, naniniwala po ako na kunting percent lang po yung mga error. No? Lahat po ay maliban sa mga error, lahat po ay katotohanan. Okay? Kapag katotohanan itong aking na-share ko sa inyo, yan po ay talagang galing ng Holy Spirit na siya pong gusto na gamitin itong aking pag-share sa inyo. Okay po, salamat po. God bless sa atin lahat.